Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan na sayang naman ang pagkakataon ng Golden State Warriors na makuha ang kanilang unang tatlong sunod na panalo since mid-November kontra sa Dallas Mavericks na walang Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively, PJ Washington, Dwight Powell at Caleb Martin. Tinalo pa rin nga sila ng kulang-kulang na Mavs sa score na 111-107. Kinalimutan nga muna ni Kyrie Irving ang pagiging playmaker. 0 assist siya sa game na ito, subalit may 42 points and 7 rebounds naman siya on 15 of 25 shooting sa field and 7 of 10 shooting sa 3-point line. 17 points, 5 rebounds din si Max Christie at 17 points, 7 rebounds naman si Klay Thompson. Sa Warriors naman ay 25 points, 5 rebounds, 8 assists si Stephen Curry at 21 points, 9 rebounds and 7 assists si Jimmy Butler. Rough shooting night nga para sa Warriors, 5 of 19 lamang sa 3 points ang duo ni Buddy Hield at ni Curry. Malaki nga ang talo na ito para sa Warriors dahil isang game lang nga halos ang pagitan ng dalawang team na ito. Ang Warriors ay may record ng 27 wins and 27 losses at may isang game pa nga sila bukas sa malakas na team ng Houston Rockets at 9 AM Philippine time yan bago nga sumapit ang All-Star break. Reklamo nga ni Steve Kerr ay ubod nga daw ng talino ang NBA sa pag-set ng schedule na ito dahil kailangan pa nga daw nilang pumunta ng Houston ngayon, kaya naman hindi niya tiyak kung sasama pa ba dito ang kanyang mga veteran players. Sa game naman ng Lakers at ng Utah Jazz kanina ay nakita nga natin ang problema ng Lakers na posibleng mahirap solusyonan ngayong tapos na ang trade deadline. Ang opensa nga ay magagawan pa ito ng paraan dahil obviously ay nasa adjustment period pa si Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Asahan na all throughout the season ay makikita natin ang up and down performance sila sa opensa dahil sa lack of familiarity sa isa't isa. Ganun pa man sa depensa nga ay nakita natin kung paano nilamon ni Markkanen at Kessler si Jackson Hayes at Alex Len. Imagine kung si Jokic nga ito. Kahit nga si Anthony Davis ay hirap mapigilan ito noon. What more si Alex Len, di ba? Kanina nga ilang beses nakakuha ng free day ups ang Utah Jazz at na-outscore nito ang Lakers 54-36 sa paint. Talo din nga sila sa rebounds, kaya naman ito nga yung mga bagay na talagang apektado sa pagkakawala ng isang Anthony Davis. Since tapos na ang trade deadline at kumuha na din sila ng center sa buyout market, ang tanging solusyon na lang nga dito ay angatan nila ang kanilang effort. Not to mention daw na malaking kawalan nga sa lineup kanina ang tulad ni Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Halimaw na performance naman ang pinakita ni Jamal Murray mga kaibigan. Nagtala siya ng career high 55 points, 4 rebounds and 5 assists on 20 of 36 shooting sa field. Pinangunahan niya nga ang Denver Nuggets sa kanilang ikawalong sunod na panalo. Tinalo nila ang Portland Trailblazers sa score na 132-121. Another triple-double din para kay Nikola Jokic na 26 points, 15 rebounds and 10 assists. 21 points, 10 rebounds and 6 assists din si Christian Brown at 16 points din si Zeke Naji.